Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Malacanang, sinuspinde na ang government work at klase bukas, November 10. Sinuspinde na ng Palasyo ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at maging ang klase sa lahat ng antas bukas, November 10, bunsod ng hagupit ng Super Typhoon Uwan. Inilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 106 na nagsususpinde sa mga klase sa lahat ng antas at trabaho sa gobyerno dahil sa epekto ng Super Typhoon Uwan. Ang suspension ay batay sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Batay sa Memorandum Circular na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kabilang sa mga walang pasok ay ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 at 7. Suspendido din ang klase sa lahat ng antas sa Region 6 at Negros Island Region bukas November 10 hanggang November 11. Binigyang diin naman ng Malacanang na tuloy ang trabaho ng mga government offices na responsable sa pagbibigay ng mga basic services. Nilinaw din ng Palasyo na maari din mag-declare ng suspension of work and classes ang mga local chief executives sa kani-kanilang mga lugar, habang ang suspension of work sa mga private companies ay nasa discretion ng kanilang mga pinuno. Samantala, naglabas na rin ng abiso ang House of Representatives na suspendido na rin ang trabaho sa Kamara bukas dahil sa Super Typhoon Uwan. Sa Showbiz Spotted, Anjo Iliana, sinabing kinamumuhian ang mga magnanakaw at nais sumabak sa Senado. Ipinahayag ng aktor na si Anjo Iliana ang kanyang pagkadismaya sa umano'y mga magnanakaw sa gobyerno, na isa sa mga dahilan kung bakit niya nais subukan ang kanyang kapalaran sa Senado. Sa isang livestream sa TikTok noong October 27, sinabi ni Iliana na gusto nitong tanggapin ang challenge na tumakbo sa Senado, dahil aniya naiinis na siya sa mga nakaupo sa Kongreso. Hinimok niya rin ang publiko na huwag nang iboto ang mga magnanakaw na politiko. Sa bago nitong post, idineklara ni Iliana ang kanyang suporta sa DDS at ipinahayag ang suporta kay Vice President Sara Duterte, pati na rin sa panawagan na ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest sa Davao. Sinabi niya na sana umano ay tanggapin siya ng Duterte Party. Muli pang inihayag ng dating artista at politiko na tumakbo man siya o hindi, ay kanya pa ring susuportahan ang Team Duterte sa 2028. Magugunitang si Anjo ay may karanasan sa politika bilang dating konsehal at vice-alkalde ng Parañaque City. Noong 2024, tumakbo rin siya bilang vice-alkalde sa Calamba City, ngunit ito'y natalo. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng linggo. 46 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.